Hello, good morning po sa lahat ng mga followers ko po, mga kaming followers ko po. Stay safe and healthy sa aking mga amiga po. Thank you to all of you dyan sa walang sawang support sa aking Breaking Balita page po. So ngayon, meron tayong Breaking Balita regarding po sa kiss ng ating former President Rodrigo Duterte po sa bagong balita na Trudy Courtesy of Don Martin po. Pakinggan natin ang mga balita kung anong tungkol balita para sa atin. So again, thank you to all of you there and stay safe and healthy plus exercise po. So again, don't forget to like, to share po sa aking TV, Breaking Balita po, para at least hindi pa nakita na mga balita. Makita din sa news na Breaking Balita page po. Ito, pakinggan natin. The prosecution submits this document containing the charges. So dito na po inilagay yung mga detalye sa ano yung mga three counts of murder ni former President Duterte. Pursuant to pre-trial chamber, ICE order, ayan, and charges Rodrigo Roa Duterte, ayan, with the crimes against humanity set out below. Meron akong dito na parang hindi consistent. Kasi yung mga kalaban po ni former President Duterte, talagang ang kanilang pautot ay dalhin si former President Duterte sa ICC kasi marami raw siyang ginulgor na mga Pilipino na umaabot sa halos 6,000. Di ba? Yan naman ang kanilang propaganda. 6,000 halos mahigit yung ginulgor raw ni former President Duterte sa kanyang programa sa war on drugs. Okay, tingnan natin kung aabot ba ng 6,000 katao itong mga nagurgur, okay? Sa mga aligasyon nila. Roman numeral number 1. The suspect is Rodrigo Roa Duterte. Duterte was born on 28 March 1945 in Maasin, Southern Leyte, blah blah blah. So ito yung suspect. Ito yung kung mabasa nyo ito sa website ng ICC. Ano po ito? Itong short description o kumbaga yung information. Say goodbye to switching prescriptions. This smart Zoom Amen. reading glass adjusts automatically to your vision. About the suspect na si Tatay Digo. Roman numeral number 2, confidentiality. Yan. Pursuant to the regulation of the regulations of the court, this DCC is defined as confidential as it contains sensitive information pertaining to the security of the victims and witnesses, public redacted. Ayan, meron na namang mga documents na ayaw nilang ilagay dito, which is ang makakita nito ay yung mga, siguro yung mga lawyers at saka yung mga prosecutors. Okay? For confidentiality ng mga yung mga ano tawag doon? Yung mga nag-aakusa sa kanya. Okay? Ganito ka-unfair ha, pero wala tayong magagawa. Si former President Duterte is a public figure, kaya ang kalaban niya dito, yung mga pamilya, hindi na nilagay yung mga pangalan o yung mga di umano mga biktima raw ni Duterte. Number 3, the charges. Ano ba yung mga 3 counts of murder na na ibinabato ngayon kay former President Duterte. Yeah. Number 1, letter A. Duterte's individual criminal responsibility. Number 1, indirect cooperation. Article 25 of page, paragraph 3 of A. Yan. Number 3, Duterte is individually, ito yung nakalagay. 3, ito na yung Article 25. Duterte is individually criminally responsible pursuant to Article 25 of paragraph 3, letter A of the Rome Statute for crimes charged in counts 1 to 3 as he committed them as an indirect co-perpetrator. Yan. So, sa pagkakaalam ko dito, hindi man siya ang gumawa. Okay? Parang ang kanilang
akusasyon nila dito ay si Duterte yung nag-utos. Pero if si Duterte ang pag-explainon mo nito, talagang ang utos ni Tatay Digong sa mga kapulisan ay yun lang na sumunod kayo sa batas. If your life is in danger, unahan yun na. Diba? Yun naman, no? So, tingnan lang natin kung papasa ba ito. Okay, number 4. At least between November 1, 2011 and 16 of March of 2019, Duterte and his co-perpetrators shared a common plan or agreement to neutralize alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production through violent crimes including murder. Common plan, then the members of the common plan, together including Duterte, the co-perpetrators, each for the least part of the charge period, included some of all the following. Ito yung mga akusasyon nila kay Tatay Digong na meron raw di umanong DDS, Davao Death Squad. Yun ang pagkakalam po, Yan po ang ating breaking balita sa latest na break news sa aking vlog po. So, sa latest na balita ay naglabas po ba si ating bibig Sara Duterte sa maaaring makakalabas din si President Duterte sa tulong o sa interim release po. So, maaari yan sa kung anong bansa ang magtanggap sa ating presidente sa pag-release na po siya. So again, thank you sa inyo lahat. Mag-ingat. God bless everyone. Don't forget to share, to like, to share po sa aking YouTube channel. Okay, bye-bye. Thank you. God bless everyone po.